Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at Lunes na Lunes po, purihin ang Panginoon. So, nararanasan po ba natin ang patuloy na problema sa ating buhay at parang paulit-ulit na lang na hindi tayo natatapos sa ating pong problema sa buhay, no? So, sinasabi po natin yan ay kailangan po tayo magkaroon ng upgrading. Kailangan natin matuto po, kagaya po ng isang estudyante, kailangan sila ay magkaroon po ng level to level, ibig sabihin from grade 1 hanggang grade 6, di ba? Hanggang sa maging senior high school sila. Everything is taon-taon po yan. May level po yan. Ganun din ang ating pong pananampalataya. May level din po yan. Ngayon, ituturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito, paano ba tayo magiging matagumpay? Paano ba tayo makaka-move on sa next level natin bilang isang mananampalataya? So, ang title po natin is Conquering with God's Word. Paano tayo magkakaroon ng magiging conqueror, 'di ba? Matapos natin yung takbuhin natin. Amen. So dito lang po tayo magmumula sa Psalms 119. Ito po yung ating verse. Ito po yung ating book na bubuksan po ngayon, Psalms 119. Umpisahan po natin sa verse 11. Ang sabi dito, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa Psalms 119, ang author po nito ay si King David. At ang sabi niya dito, ang kautusan po ng Diyos ay dapat ingatan. So si King David po, isa po siyang isang huwaran o isang example na kung paano niya iningatan ang Word of God. At yung panahon na yun, wala po itong libro kagaya natin sa age natin ngayon, sa panahon natin ngayon, na may libro, di ba? Tapos may digital pa, digital Bible. So there are lots of king ng pagbabago ngayon compare nung panahon ni King David. I remember nung nag-aaral po ako, ang kanila pong Bible noon ay naka-scroll po. Ibig sabihin, naka-rolyo po yung kanilang papel at pag gusto nilang basahin po yun, ay kailangan pa merong authority o authorization doon po sa mga pari sa templo. So, sa ganun kaimportante ang kautusan ang salita ng Diyos kay Haring David. Kaya nung sinulat niya to, sabi niya dito, ang banal mong kautusan ay aking iingatan upang hindi magkasala. So, yung palang sikreto para hindi tayo magkasala because in these days full of temptation, full of sin, kaliwat kanan, hindi mo na malaman which is right and which is wrong, di ba? Parang ang lahat ng mali ngayon ay parang sa tingin natin tama dahil ginagawa na ng karamihan. Pero sa mata ng Diyos, ito ay mali. So, yan po yung basis natin bilang isang mananampalataya, yung salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ni King David dito, para hindi siya magkasala, iingatan yung Word of God. Iingatan niya yung salita ng Panginoon. So, gaano ba kahalaga sa iyo ang Word of God? Gaano ba kahalaga sa atin ang Word of God? So ngayon ma-assess natin ang ating pong sarili kung gaano ba kaimportansya ito. Kaya kung hindi po ganun kaimportansya o priority ang Word of God sa buhay ng isang tao, alam niyo po, hindi po kayo mananagumpay. Ang buhay po natin paikot-ikot lang hanggang sa maubusan po tayo ng lakas at panahon at tayo po ay mawawala po dito sa mundong to. Pero pag ang sino man po ang merong salita ng Diyos, merong Hesukristo sa kanyang buhay, alam niyo po ba, kayo ay for eternal. Ayan. So, puntahan po natin ang mga points po natin sa umagang ito. So, unang-una po, kailangan yung i-discover yung God's Word. So, discover God's Word. So, magkaroon tayo ng passion ngayong 2025, di ba? I-discover natin yung God's Word. Gaano nyo ba binabasa madalas ang salita ng Diyos? Binubuksan nyo ba ang Bible? O nakikinig na lang kayo at hindi niyo na binubuklat ito. Ito pong aking vlogging po, ito ay encouragement for us to open our Bible. That's why hindi ko po sinasama dito yung PowerPoint. Dinidictate ko lang po kung saan matatagpuan ng mga verses in order for the listener po, kayo mismo ang magsusulat. Habang pinakikinggan nyo, pinapanood po ninyo itong aking pong vlogging na ito, ay isusulat po ninyo yung mga points, yung mga verses po. Kagaya po ngayon, ang ating pong main verse po ngayon is patungkol po sa Psalms 119. Ngayon, how can we discover God's Word? In Psalms 119 verse 12, ang sabi dito, purihin ka Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. So, in short, hindi siya maituturo kung hindi natin sasaliksikin. Hindi matututo ang isang estudyante o isang bata kung hindi siya papasok sa eskwelahan at kung hindi rin siya tuturuan ng kanyang mga magulang. Yun po yung essential po dito. So, kung hindi po lalapit ang salita ng Diyos kahit na meron tayong sariling Bible, kung ito naman po ay nakatago at inaagyo
ay wala pong katuturan po yan. So kailangan po natin tumbuklatin at pag-aralan. Sabi nga ni King David dito, King David asked God to teach him His word. So siya mismo ang nagkaroon ng passion para hanapin ang salita ng Diyos. Hallelujah. So discovering God's promises means finding those that apply to our area of need. Pag meron po kasi ang dami-dami pong promises ng salita ng Diyos, pag meron po tayong problema, paano mo siya kukunin? Paano mo ma-remember yung pong pangako ng Panginoon doon sa pinagdadaanan po natin? So kailangan po yun, meron tayong panghahawakan. Meron pa nga tayong tinatawag na verse for today, meron tayong tinatawag na life verse po natin, di ba? Meron tayong tinatawag na kung saan ito yung couples verse. Ibig sabihin, mag-asawa, ito po yung pinangawakan nilang verse sa kanilang buhay bilang isang mag-asawa. Ganun din ang bawat isa sa atin. So, gaano, binibigyan niyo ba ng importansya ang salita ng Panginoon? So, lahat po ng aspeto ng buhay po natin ay nandoon po nakasulat po sa Bible po yan. At makikita po natin paano natin titignan o i-apply ang salita ng Diyos sa sitwasyon po natin sa araw-araw. Kasi po may iba pong tinatawag na God's wisdom and human wisdom. Yung God's wisdom, ito po yung sinulat niya sa kanyang salita. At through the Holy Spirit, siya po yung magbibigay sa atin ng manifestation, revelation, para po natin i-apply po ito. At ang human wisdom naman po, ito po ay haka-haka. Wala po itong patutunguhan na kung saan ito po ay pinanggalingan lamang sa mga experiences ng tao. May mga bagay po sa human wisdom na kung saan ito po ay applicable naman. Pero hindi po yan basis talaga na kung saan madalas po kasi taliwas sa salita ng Diyos ang human wisdom. So, we must trust God to reveal His Word through us, through the power of the Holy Spirit. Yun po yung importante doon. So, kailangan natin i-discover yung pong God's Word. So, I believe ngayong year 2025, encourage po natin ang sarili po natin na magbuklat po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po natin hayaan pumunta lang tayo sa ating mga local churches, magbubuklat tayo ng Bible. Or, hindi na nga uso minsan yun kasi nga naka-PowerPoint na po ang lahat, nasa screen na lahat ng mga sinasabi po ng mga preacher, napapansin ko po yan. At bihira na po magbuklat ng salita ng Diyos. Physical Bible po, no? Yun naman po iba sa mga small groups po nila. So, I believe ngayong year na to, try nyo pong bumili kung wala po kayong physical Bible, try nyo pong bumili. Yun po yung aking suggestion. Para po magkaroon kayo ng pag-aaral. Parang libro po yan ng isang estudyante. Amen? Number 2, pag meron ka ng Bible, okay, habang ito'y sinasaliksik mo, inuumpisa mo ng basahin, kailangan nyo rin pala ng katulong. Katulong na kung saan, hindi lamang po itong vlogging ko, hindi yung small groups po ninyo. At kung meron po kayong local church na pinakikinggan every Sunday, doon din po kayo, mag-take notes po kayo, yung mga verses na lumalabas po doon. At ito po yung inyong babasahin within the week. Okay. So, number 2 po, kailangan yung i-digest din yung salita ng Diyos. In Psalms 119 verse 18, sabi dito, buksan mo ang paningin ko sapagkat nananabik masdan. Kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. So, meron pong benefits ang salita ng Panginoon. Kagaya ng binabanggit ko po, ito po ay way. Sabi nga doon, His word is a light unto our path. So, purihin ng Panginoon. So, ito po yung guidance po natin, yung God's wisdom, God's word. So, paano natin ito i-digest? According to the dictionary, ang digestion ay ibig sabihin nito is to think over, pagbulay-bulayin, at i-absorb po natin sa ating pong buhay. Hindi lang po nabasa, kung hindi kailangan natin maniwala tayo doon at ito po ay ating sundin. So pagbulay-bulayin, think over and absorb. Ito po din sinasabing digesting God's Word. At sabi pa, let us absorb God's Word until we are absorbed by it. So i-absorb natin yung God's Word until yung God's Word naman ina-absorb na tayo. So parang nilulukuban na tayo ng salita ng Diyos. At yun po yung pinapamuhay ng mga mananampalataya. Then ang sabi, partake and digest God's Word. In Psalms 34 verse 8, tignan mo sabi dito, Psalms 34 verse 8, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. So nalasap mo na ba ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang mga salita? Naging totoo ba ang Word of God sa iyong buhay, pananampalataya?
So kapatid, I challenge you, I encourage you, umpisahan mo na magbasa ng salita ng Diyos. Ito pang mga sinishare ko sa araw-araw na ito, may mga verses po dito. Isulat po rin yan. Hindi lang po Bible, kung hindi magkuha ka ng notebook or any paper and pen po para isulat po ninyo. Then, after this, manood din itong vlogging na ito, pag-aralan mo siya muli. Kaya nga sabi diyan, think over. 'Di ba? I-absorb mo hanggang ikaw ngayon ay i-absorb na ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon, pagpapatuloy po natin to bukas, araw ng Martes, at tunay nga na pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos upang tayo po ay lumago sa pananampalataya po natin kay Jesucristo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong tinuro ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na tunay nga ngayong year 2025 ay maging conqueror kami, Panginoon. Umpisahan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng inspirasyon, magkaroon ng hunger and thirst sa inyo pong salita. At tunay nga, Lord, mai-apply po namin ang bawat salita na lumalabas sa inyo pong bibig, sa mga nababasa po namin at naririnig. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga nagtuturo sa amin na kung saan na-explain ang inyong salita, Lord God. Salamat po, God, sa wisdom at tunay nga sa bawat pagbabasa po namin, kayo po ang mangusap sa amin. Reveal yourself to us, Lord, in Jesus' mighty name. Bless niyo po ang bawat isa. Amen. So, kita-kita tayo bukas, araw ng Martes po.